Provido. The screen is yours, GMD. Yes, good morning everyone. Are you all excited? Comment kayo dyan, yes, sa chat box natin. At magantay ako ng mga 5 minutes kasi 5 minutes matatapos yung yes ninyo. So, ayan, madaming yes, no? Madaming yes. Excited lahat, of course. And I miss you all. Kasi parang ang tagal, no? After ng, ano natin, kailan ba yun? April, no? April yung BBC, yun. Ang BBC, noong April pa, so it's been 2 months, no? Since, 2 months ba? Wow, more than a month lang, no? Kasi May, June, no? More than a month lang. Pero grabe na, parang ang tagal-tagal na. Parang nakaka-miss yung may mga activities tayo from time to time. I hope, no, na lahat talaga na excite, na inspire nung last BBC natin, and I hope may mga kanya-kanya kayong promise sa sarili ninyo na sa susunod na BBC dapat awardee ako. Tama ba 'yon? Dapat meron na rin ako, no? Meron na rin akong award or na-promote, nakuha niyo yung goal, whatever, no? So, again, nandito na naman tayo sa pre-launching natin for our fourth wave. I hope everybody's excited kasi nga ako excited, di ba? Excited ako to start again our 90-day program. So, we've been discussing, with the leaders about this 90-day program natin, and I'm sure excited kayo kasi ang susunod dito na naman sa Jensen ang ating ano tawag mo diyan, BBC, no? So, excited kayo pupunta kayo lahat dito sa Jensen. Nga naman ni Day. Nga naman eh. Bulol-bulol, no? So, kahit uminom ako ng sangkatutak na intra kanina, bulol pa rin. So, wala na talaga tayong magawa niyan. Okay? So, welcome everyone sa pre-launching natin. I hope yung mga matatagal na dito sa 90-day program natin, alam nyo na kung anong gagawin ninyo. Kasi we are only 74 in the room. Siguro yung iba may dobleng ano pa, may dalawang gadgets pa, so less than, no? But anyway, no? Hindi kailangan mag-worry kasi nga pre-launching ito, no? This is the time na mag-recruit, ayan, ng mga makakasama natin sa journey natin sa next na 90-day program natin. So, ang kailangan lang natin dito ay mga leaders, okay? Mga leaders na gustong makapagdala ng mga maraming contenders. Ayan, maraming contenders. So, ano ba ang gagawin dapat dito sa ano natin sa pre-launching? Ano ba itong pre-launching? Kasi 'di ba before launching dapat kasi sa launching natin nakaset na tayo lahat, 'di ba? For those na mga baguhan, dapat nakaset na tayo lahat. Alam na natin kung sino yung mga contenders natin, sino yung mga tututukan natin ng mga distributors. So, with this pre-launching natin, dito tayo ano tawag dyan, gagather ng mga distributors natin kung sino yung gusto, no? Gusto na may mangyayari ulit, no? Sa ano nila, sa organization nila or sa group nila or sa paggawa nila ng business na ito. So, this time around, ang title ng pre-launching natin is Gear Up. Ano ba yung Gear Up? 'Di ba? Gear Up. Pag nagda-drive ka, alam mo 'yan, no? Kailangan natin ito. Kasi nga as I don't know kung na-feel ninyo, ha? Kasi iba na ang panahon natin ngayon, iba, no? Parang biglang nag-switch, 'di ba? Marami nang parang masyadong tinututukan na nila yung online, 'di ba? Pero tayo kailangan pa natin ito. Kailangan nating balansehin lahat ng mga ginagawa natin. So, still, no, kailangan natin itong 90-day program. Kahit pa mag-online tayo, makaka 90-day program pa rin naman tayo. So, sa pre-launch na ito, ano ba dapat ang gagawin natin, 'di ba? Paghandaan, promise niyo, sabi ko kanina, ano bang promise niyo sa sarili niyo?
right after the BBC, or yung pag-end ng 90-day program natin, third wave. So, kailangan ngayon meron kang gagawin, no? Na kakaiba para naman maiba naman ang takbo ng organization mo, para may mangyayari sa iyo, 'di ba? Dito sa 90-day program na ito, kailangan kung ano man yung pagkukulang mo before, mako-correct mo this time around, 'di ba? Kasi kailangan natin ito, alam ko believer tayo sa opportunity. Kaya lang minsan pagka hindi natin nakukuha yung or hindi nami-meet yung expectation natin, pinanghihinaan tayo ng loob. Pero bakit nangyayari 'yan? Kasi 'di ba? Kailangan may learning doon sa previous na ginawa natin. So, kung ano man 'yon ang na-learning niyo sa previous, 'di ba? For those na nakapag 90-day program na, kailangan mababago na 'yan this time around, okay? So, may learning ba? Hindi pwedeng uh, you will commit the same mistake, ba? No? Over and over again, walang pagbabago doon. So kailangan may pagbabago, may natutunan ka, no? Kung ito gusto mo na gawin ng tama itong business na ito. So gear up. So ano ba ang gagawin natin for this pre-launching, no? Sabi diyan, if you fail to plan, you plan to fail. Yan. Pag wala kang plano, ay failure ang papupuntahan mo. Though sinasabi nila ang failure daw, hindi naman kailangan na tawag doon, yung hindi naman talaga failure yan, di ba? Kundi part talaga ng journey natin yan. Tanggapin natin yan kung meron tayong hindi nakukuha or hindi na nakakamit, di ba? So, but ito yung sigurado, kung wala kang plano at all sa business mo, you're planning to fail talaga. So, kailangan nakaplan. Ano ba ang gagawin natin for this? Kasi ang launching natin would be on July 5. July 5. Sabi ko, ang init dito. Wala pa na kaming aircon. Di ba? Sandali lang ha. Okay. I hope hindi maingay sa inyo. Tumutunog yung aircon. So, ayan. Kailangan i-plan natin lahat. Ano bang gagawin natin? July 5 ang launching natin. So, we have a month to prepare, no? To prepare kung anong gagawin natin to start our 90-day program, fourth wave, no? 90-day program. Now, ano ba ang dapat na gagawin natin? Ito, first is set clear goals. Okay? For those, no, alam naman natin to. Kaya lang minsan, parang alam lang natin, wala tayong ginagawa, 'di ba? So ano ba ang goal mo? Yung iba, may goal nga, hindi naman sila seryoso, 'di ba? So ano ba ang goal mo? First is yung iba is promotion. Pwedeng promotion ang goal mo. So sino ba ang gusto mo-promote diyan? Type me for the next 90 days or palagay na natin 120 days. Bakit 120? Kasi may 1 month tayo na preparation, di ba? So, kailangan within that 120 days, kailangan may mangyayari na sa'yo, mapopromote ka na. So, ang next is team growth. Ayan. Kung for you, okay ka na dyan sa sa posisyon mo, at least lumaki man lang yung grupo mo. Or, with your promotion, lalaki din yung grupo mo. Yes or yes? Di ba? Kasi, malungkot pag ikaw lang mag-isa lagi. No? Marami mga distributors na okay na sa kanila na sila lang mag-isa. 'Di ba malungkot? Sinong malungkot diyan? Huwag kang mag-type ng Miha. Mingaw, yes. Oo, malungkot pag ikaw lang lagi or dadalawa kayo. Ever since, dalawa lang talaga kayo, hindi na dagdagan yung team nyo. So, this time around, kailangan dadami na tayo. Okay? And the next is personality development. O, kailangan mo yan. 'Di ba? Kailangan may mabago, mapansin na, no, na, uy, parang nag-mature ka na sa business. Hindi na ikaw yung pasaway, ite-text pa ng upline mo, o ano ba ang gagawin mo. Dapat, kailangan ikaw, no, may maturity na mangyayari sa iyo kasi matagal ka na dito. For those sa mga baguhan, I hope may mga baguhan na sumali.
May mga bago kayong recruit, may bagong recruit ba kayo? Dapat meron ha. O kung nakasali ka na ng first, second, third wave, oy, kailangan may kasama ka na. Hindi pwedeng ikaw at ikaw o dalawa lang kayo ng body mo, dalawa, 'di ba? Hanggang ngayon dalawa pa rin kayo. Nung first wave, dalawa kayo. Magpo-fourth wave na tayo, dalawa pa rin kayo. Ah, something is wrong, no? So, kailangan madagdagan na yan. Yes or yes? Do you agree? Hmm, sana, no? Kasi alam ko ang gagaling. Alam nyo, kanina ko pa na ini-scan yung, ano, yung camera ko. Tumitingin ako sa mga naka-open ng cam. Oh, dami ko. Sabi ko, ito, di ba? Marami dito na, oh, kailangan dumami na. Yung iba kasi hindi nag-open ng ano nila eh. Na hindi nag-open ng cam nila. Pero anyway, no? Sana nakikinig kayo talaga. Kasi hindi namin alam, hindi kasi naka-open ang cam nyo. At kung may ginagawa man, sandali lang ito, mabilis na itong topic ko because this is pre-launching lang. No? Next is create a detailed plan. Ano ba ang plan natin? Kasi sabi natin kanina, kailangan may plan ka. Anong gagawin mo for this next 90 days? Di ba? Anong preparation ba ang kailangan mo? So, ano bang detailed plan na yan? Una, daily plan. Importante, tinuturo natin lagi yan. Pagkasikat ng araw, dapat alam mo na, no? Okay lang, NMD, Joanna, no? So, pagka sikat ng araw, dapat alam mo na kung saan ka papunta for that whole day, no? Yung daily plan mo, huwag yung araw, pagdating ng araw, tsaka ka pala mag-iisip, anong gagawin ko mamaya? Waste of time na po yan, di ba? Dapat, a night before, alam mo na talaga, ano na yan, plansya na kung ano ang gagawin mo. And you should have a weekly plan. Sino bang gumagawa ng weekly plan? Bihira ang distributor na gumagawa ng weekly plan or sa umpisa marami, pero before matapos, halos wala na ang gumagawa ng weekly plan. Kukunti lang talaga, aminin nyo man or hindi. Di ba? So, next is, dapat may monthly plan ka din. No, ayan, di ba? For the whole month, ano, at saan ka? Anong gagawin mo? And may 90-day plan. Siyempre, ginagawa natin ang 90-day program. Alam mo, anong plano mo dyan, no? Within that 90 days. So, next is, pocket monitor. O, to, tawag mo dyan, para ma-monitor mo yung activities mo, productive or not, kailangan may pocket monitor tayo. Babalikan natin yung pocket monitor na yan. Kasi dati sinabi ko, nasa inyo lang yan, yung pocket monitor kasi di ba, kaya, minsan kasi dinadaya yung pocket monitor kaya nakaka-discourage na yan. Pag dinaya nyo yan, sarili nyo lang din ang dinadaya nyo. Yes or yes? Di ba? Pero anyway, just to monitor kung ano talagang nangyayari sa iyo. Kasi yung iba, minsan, hindi nakapag-qualify, edi bagsak ka na as contender, di ba? Hindi nakapag-qualify, bakit? Di ba? Hindi mo ma-justify sa ano, sasabihin mo, ma'am, ang dami ko ng mga activities, di ba? Or wala masyadong benta, kaya hindi nakapag-qualify. Pero yung iba, maraming benta, hindi pa rin nag-qualify. So, para makita natin talaga kung ano yung itsura ng activities nyo everyday. Di ba? And of course, your LOS map. Importante yan. Ma'am, kailangan bang everyday kayo ang makapagsagot niyan? Pero sasabihin ko sa inyo, it helps kung everyday kayo magdodrawing as long as may activity kayo everyday. Kasi pag wala namang kaibahan sa LOS map nyo, di ba? Ba't ka pa magdodrawing ulit? Alam mo namang wala kang ginawa, di ba? So, pero pag may activities, kahit isa, dalawang masishiran nyo, kailangan may ayan, meron kang LOS map. So, every time na makipag-usap ka, sa-apply mo, bit-bit mo yan, ready ka pag hiningian ka, di ba? So, importante talaga, no, na pinaplano yung gagawin natin para organize tayo. Kahit pa sabihin mo, ma'am, hindi kasi ako melancholy. So what kung hindi ka melancholy, kailangan mong mag-plan, di ba? So, kailangan planuhin talaga yung mga activities natin. So, merong ayan, may daily ka, no? Ayusin mo 'yan. Nakapag-plot ka na lahat, no? For example, ito yung ano mo, ano tawag dito? Oh. Yan, monthly plan 'yan, monthly plan. Pero dapat nakasulat na 'yan kasi ako for me, nakakalimutan ko kasi kung ano pag hindi ko sinulat. So kailangan isulat 'yan, no?
So, ayan, ganyan ang gagawin natin. So, next is, ito na yung equipping ourselves, no? Paano ba pagdating sa field natin, no? Ano ba ang dapat na meron tayo? First is products. Kailangan ha, pag nag-activity, kailangan may produkto, yung ready ka, di ba? For this time, no, mga 1 month na preparation natin, of course, ang gagawin natin is, ano yung sabi natin, bubulong. Bubulong tayo, di ba? Bulong-bulong. Sino yung gusto mong ipasali dito? Sa 90-day program, no? Contenders, meron mga distributors na hindi masyadong active, no? May downlines ka na hindi masyadong active. Encourage mo to join the 90-day program natin. Baka, no? Who knows, no? Baka ma-excite siya ulit, no? Ito yung time. So, kailangan bulong-bulong at gagawin yung activities talaga. Pero pag ginawa mo yung activities, dapat meron, equipped ka talaga, no? Products, kung wala ka mang products, it's about time na bumili ka ng products mo. Okay? Hindi pwedeng asa-asa lang lagi sa upline na products. Kailangan may personal na products. Do you agree? Sinong agree dyan? Type me. Type me. Kung agree ka na kailangan may products ang lahat. Ma'am, wala akong pambili ng products. Hindi ko naman sinabi bilhin nyo one time yung 1,200 points, 'di ba? For example, ngayon, pa-end na nung ano natin ng napaka-cut off natin tomorrow, 'di ba? Usually bumibili ng products yung mga distributors. The 1, 2 o replenish ng products nila. Dapat may ganun ha. So, this time around, no, habang ginagawa natin yung 90-day program, anong gagawin natin? Every week mag-replenish ka ng products mo para may kunting pressure naman doon sa ginagawa mo, 'di ba? Kailangan mag-replenish. Sabihin mo, dami ko pang products, ma'am. Mag-replenish ka. Kailangan. Kasi pag naubos yan, at hindi ka marunong mag-handle ng pera mo, patay ka, no? Kasi pag hawak-hawak lahat yung pera, minsan tempting eh, no? Kung ano-ano naiisip natin. So, para, ano lang naman eh, ang, anong tawag mo dyan, yung capital lang naman ang ibibili mo ng products. Yung ganansya or yung profit doon sa products mo, sa'yo naman yun eh. So, balik lang para makapag-roll ka, di ba? Yes, replenish ng product. So, LLP, ano yung LLP? Joking? Di ba? Pag LLP lang products mo, iinumin mo lang yan, wala kang ibibenta dyan. So, paano na pag may activity ka, di ba? Next is business plan. O, kailangan may bitbit lagi na business plan na. Huwag pupunta sa giyera na empty-handed ka. Wala ka ng product, wala ka pang business plan. Okay? So, next is calculator. Kailangan. Kasi minsan pag sa cellphone, di ba? Iba yung ano ng cellphone, iba yung sa calculator talaga para equip ka, no? And next is ang forms. Dapat ready, no? Huwag yung nagpasama ka na kay upline, si upline pa lahat ang hihingian mo, products, may business plan ka ba dyan? May application form ka pag nag-sign up na yung prospect. Naku, wala talaga, no? So, yes, always ready. Lalo na pag may car kayo, doon lang naman yan sa car, hindi nyo kakargahin lahat yan. Kung wala mang car, at least, di ba, hindi naman ganun kabigat yung mga application form na yan, di ba? And may credit card form. So, anytime, no? Na kailangan mo ng form kasi credit card ang gagamitin, mayroon kang ibibigay, di ba? And of course, capital mechanism. Marami kasi hindi gumagamit itong capital mechanism na ito. Ano ba yung capital mechanism, ma'am? So yung iba, hindi nila alam kung ano yung capital mechanism. Diba, hindi nila ginagamit yan. Sasabihin nila, ma'am, may savings ka ba? Tapos na. Pag sinabing wala na, wala siyang savings. Di ba? Capital mechanism nga para guide nyo kung saan siya pwedeng kumuha ng pang-umpisa niya, no, ng prospect. So next is survey form. Sabihin mo, ma'am, ayaw magbigay ng referral. Bakit? Informal yung pagkahingi mo, baka matakot siya, di ba? Pero pag may survey form ka, sabi niya, napaka-ano naman ito, di ba? Formal ang dating talaga. So, may chance talaga na magbibigay sila ng referral sa atin. Yes or yes? Kasi may form siya nakita eh. Next is internet. Ayan, internet.
internet. Dapat may wifi para mapamura kayo, mura na lang yung, ang tawag dyan? GOMO. Sorry, hindi kasi ako gumagamit, no? Pero GOMO, tipid yung GOMO, di ba? Matagal maubos at saka mura lang. So, para sa mga namumroblema, di ba, kailangan may kasi yan na yung pinaka-office natin, di ba? O wala naman tayong nire-rent na opisina, wala, wala tayong gastos, no? Wala kami nabayaran na kuryente na iba. Ito na yung pinaka-tool natin or pinaka-office natin ang ating Wi-Fi. And product brochures para pamigay natin yan sa mga prospects natin kasi yung iba naghanap talaga, no? Bigyan mo ako ng anuman para mabasa ko or papakita ko sa husband ko or sa wife ko, di ba? At least meron tayong mga brochures. And Millionaire's Journal, di ba nakaka-inspire kayo mga stories ng mga GMDs doon? Basahin nyo yun. Or basta bumili kayo, mura lang naman yan sa office, di ba? Bumili kayo, malaking tulong po yan kasi lalo na pag nagpapapicture kayo sa mga GMD, sa mga leaders, every time may big event, ayan, makakatulong yan. Bakit? O pagkakita nila doon sa Millionaires Journal, pakita mo sa cellphone mo, ayan ma'am, o close kami. O di ba? Nakapag-picture ka, o kay GMD Peng, GMD June, sino pang yung mga GMDs na nandoon, at least may proof ka, di ba? Na talagang, ayan, nakakasiko-siko nyo lang yung mga leaders. And of course, calendars or reminders. Reminder na 90-day program tayo. Baka kasi makalimutan minsan. Di ba? So, i-block lahat ng mga activities natin. So, pag-start natin ng 90-day program natin, pag-launch natin, every Monday, meron na tayong meeting. No? And maririnig nyo dyan yung mga leaders, no, mga NMDs, IMDs na magsasalita during that time, no? So Monday natin para tuloy-tuloy, no? Para tuloy-tuloy na gagawin natin yung 90-day program kasi yung iba hanggang umpisa lang. Kalagitnaan, hindi pa nga nagkalagitnaan, 'di ba? Hindi pa nga nangalahati pala, hindi pa nangalahati, nag-stop na. So ngayon, pagka BBC, hindi natawag yung pangalan sa as top contender kasi nga, para nag-stop siya sa 90-day program niya, sasama ang loob. So, di ba, paano ka magiging top contender kung huminto ka? Kaya, ayan, just to remind, di ba? So, ayan, ang calendars natin, i-block lahat ng mga activities natin, mga trainings natin online or face-to-face, no? So, yan ang kailangan gawin natin. Dapat ready sa activities. Ano ba yan? Anong oras na ba? May alas 9 na ba? Next is learn and train. Ayan. Attend all functions and training. Sabi ko, kailangan natin ito. Ang daming challenges, no? Minsan parang sabihin mo, parang malunod na ako sa mga challenges, ma'am. Pero pag uma-attend ka ng mga trainings natin or functions natin, 'di ba nabubuhayan ka, 'di ba? Na-excite ka or na-inspire ka na naman na magtrabaho, na gumawa ulit ng business. So, kailangan natin 'yan kasi yan yung charger natin. Diyan tayo matututo, no, sa mga functions and trainings natin. And of course, we have to conduct regular small group. Kailangan 'yan. Okay? Wag yung pag sinabi ko, wag yung ipasok dito, ilabas lang dito kasi alam ko talaga, 'di ba, yung mga distributors na hindi nag-small group, yung grupo niya kalat, ano tawag mo diyan, yung scattered. Parang alam mo yung mga sisiw na walang nanay, parang ganun yung itsura ng organization niya. So kailangan meron tayong small group, no, to gather your downlines. Ano lang naman yan, konting panahon, pero kailangan yung gawin yan every week. Huwag kung kailan nyo lang feel gawin. No? Every week. And prayer. Ayan, ano ba ang ano niyan, ang laman ng small group natin? Ayan, simple lang naman, 1 to 2 hours. Imagine nyo yan, konting panahon lang. Prayer, tapos wins, di ba? Short topic. Ano ba yan? Alam nyo kung ano yan? Your first year in network marketing para
Oo, masabi niyo naman na, "Ay hindi lang pala ako ang nakakaranas ng ganito. Ay normal lang pala ito. Ay ganito pala dapat ang gawin." 'Di ba? So kailangan, ano lang, puwede i-assign mo, "O ikaw ito, part na ito." Kasi per chapter ng your first year network marketing, ang haba niyan, 'di ba? Ang daming parts. So, isa-isang topic lang, kahit gano'n lang, 'di ba? Ang importante is nata-tackle ninyo 'yan kasi talagang makakatulong sa inyo 'yan, 'di ba? O may konting discussion, konti lang. And of course, ang pinakamasarap na part sa lahat, yung bonding. Alam niyo yung bonding? Kainan na, 'di ba? Parang minsan nga do'n na yung focus natin, eh, 'pag nag-i-small group, o anong bibitbitin, doon na nga parang attention natin. Hindi natin na ano na kung ano yung, reason talaga bakit nandun kayo nagtipon-tipon, para bang nagtitipon-tipon para sa pagkain. Ang saya, 'di ba? Oo, do kaya yung mga katawan natin mga budiktik, ayan, hala. Kain muna bago meeting, wow! Oh, mas amazing 'yan, 'di ba? Kasi yung kain, pero puwede rin 'yun kasi malilimit yung time ninyo sa kain, 'di ba, yung panahon. Kasi minsan kasi 'pag huli yung kainan na hanggang matapos na yung gabi, pero it's up to you naman kung naging bonding time ninyo 'yan 'no, kailangan yung tapos na yung activities. I recommend kung malalapit lang man yung mga kasama ninyo, 6 o'clock is okay, 'di ba, 7 o'clock, yung time, dinner time, mga gano'n 'no, para tapos na yung work. Kasi 'pag nilagay niyo 'yan ng morning or tanghali, after niyan parang lost na 'yan, hindi na alam kung anong gagawin, 'no? So, kailangan yung pa-end na ang day, tsaka niyo gawin yung small group ninyo. So, next is seek mentorship again and again, 'di ba? Ah, may hinihintay pa rin ako hanggang ngayon. Okay lang. So, antayan lang kami. So, connect consistently with your mentor. Eh, 'di ba, kailangan pa bang i-memorize ito 'no? Brainstorm or counsel with mentor. Oh, 'pag nagpa-counsel ka, magdala ka ng LOS map mo. Kasi minsan ako nag hindi minsan, lagi ako naghahanap ng LOS map. Pagka sinabing magpapa-counsel, hahanapan ko ng LOS map 'yan, 'di ba? Ano ba, anong status mo? And of course, yung iba matagal na sa business, minsan hinihingian ko yung sadya pa, para alam ko kung marunong ba siya mag-drawing ng LOS map o hindi. Kasi ano ba, parang nakaka-alarma na marami pa sa mga distributors hindi marunong gumawa ng LOS map nila, 'di ba? Ibig sabihin wala talagang kaplano-plano sa buhay yang hindi marunong gumawa ng LOS map 'no? And of course, be transparent. Bakit natin, inaano ito, parang bino-brought up ito, kasi ang dami pa ring distributors na hindi nagpapa-counsel, 'di ba? Um, Marami, 'di ba, sa 3 waves natin, na ginagawa itong 90-day program, maraming mga distributors na hindi nila masyadong sineseryoso ito. Eh, especially yung having a mentor, hindi nila masyadong sineseryoso. Sasabihin lang sa'yo, "Ma'am, magpapa-mentor ako." And then ano, ano, ikaw may kailangan ikaw ang lumapit, 'di ba? So, marami pa rin. And, of course, ano ine-expect mo kasi walang constant communication, 'di ba? Parang wala din. So, this is very important kasi 'pag walang mentor talaga wala 'no, wala din talaga, wala 'no? Ano bang sasabihin ko? Basta kailangan yung may mentor. Hindi yung sabi-sabi lang na mentor ko si ano ganito, pero hindi naman totoo. So whoever naman, 'di ba? Kung saan ka komportable, kung saan ka yung magaan ang loob mo na magsabi, kung whatever ano. But ito lang din, 'di ba? Let us limit our alam mo 'yun, yung relationship ba, more on business, 'di ba? Kasi minsan kasi masyado na tayong attached sa mga distributors natin na kahit yung pinaka-personal, pinag-uusapan, wala namang problema do'n. Kaya lang minsan doon na lang kasi nafo-focus, 'di ba? Ano bang ano nito, basta masyado ng ano, masyado ng binibigyan ng atensyon yung other things 'no? Um Aside sa pag ano natin, uh,
aside dun sa pag-uusap lang ng regarding sa business natin on how to grow your organization, how to earn in this business. Kasi, di ba, minsan, ano na, personal na, mas maraming porsyento na ang pinag-uusapan yung personal kaysa sa business natin, no? So, I hope, no, ayusin ang sarili natin kasi minsan tayo naman ang may kulang. Bakit nagkakaroon tayo ng personal na problem with whoever, no? Kasi iba na naiiba kasi yung focus natin, hindi na sa work ang malaking part ng activities natin kundi doon na sa personal. So, I don't know, may something in mind kasi ako kaya yan, ganyan, ha? So, usap tayo ng negosyo dito kung paano tayo kikita at makakabayad ng mga utang natin. Yung mga ibang distractions na yan, set aside yun na yan. Yan, ganyan na lang pagkasabi. Okay? Do you agree? Ganyan na lang yung pag-usapan natin. Uh, so, next, build online presence. No? Build online presence. Kasi nga, nowadays, di ba, ano na, talagang ang digital na, no? Digital era na. Social media na talaga, ano, ang parang nangunguna, no? Ang trend natin. So, sabi diyan, be mindful of your online image, no? Kung ikaw man ay nagpo-post pa ng ano, kung ano-anong hugot diyan, tama na please. Ah, wag na ano, o hayaan mo na yung pag masama ang loob mo, wag mo na ilagay sa Facebook. Ma'am, ito lang yung outlet ko. Yes, outlet mo. May pinaringgan ka. Narinig ba ng pinaringgan mo yun? Nabasa ba ng pinapatamaan mo yun? 'Di ba? And of course, babalik sa'yo yan. Ano ang tingin ng mga tao sa'yo? 'Di ba? So, wag nang ano, no, kung gusto mong ilabas yung sama ng loob mo, doon na lang sa taong concern. Kasi pag dinaan mo pa sa Facebook yan, how sure are you na mababasa niya yon? Baka hindi, 'di ba? So, na-judge ka lang tuloy kasi ikaw yung nag, negative eh, no? So, wag na. Pag may hugot-hugot, sabihin mo kay upline mo, sa mentor mo, 'di ba? Kung ano yung nararamdaman mo nang makahinga ka ng maluwag, 'di ba? Kasi kailangan mo ng outlet. So, wag na. Yeah, oh, ang prospect mo nabasa pa yung hugot-hugot mo. Ay, ano ba ito, 'di ba? Hindi inspiring. So, kailangan mindful tayo kung ano yung mga pinopost natin, 'di ba? So, manage your social media content. Ano mo ba pinipresent or ano ba ang content mo? Is it inspiring, 'di ba? Depende sa iyo na ma-inspire sa iyo yung mga prospects mo, no? Kung ano ang content mo, pag-isipan mo mabuti 'yan kasi hindi naman ganun kadali yung gumawa ng content, no? But anyway, ikaw kung ano, kung travel, kung personality development, it's all up to you, no? Next is build relationship with audience. Ayan. Bakit? Bakit kailangan mo mag-build ng relationship with your audience? Kasi nga sila yung prospects natin, di ba? Sila yung prospects natin. So, through online, magkakaroon tayo ng yung mga post mo, magkakaroon ka ng mga lead, di ba? Ng lead doon sa mga prospects mo. Yung mga prospects mo, magla-like sa'yo, di ba? Yung gaganahan sila kung anong nakikita nila. Then, pag nakausap mo yan, madali mo na lang sila madadala dito. And of course, promote event. Pagka ganito, kita mo tayo, nasa 80 plus lang, hindi na tayo umakyat sa 90. 80 plus lang. Saan na yung mga downlines nyo? Di ba yung mga ano natin, ang tawag dyan? BBC, di ba? Sa BBC natin, ilan ba tayo? Bakit 80 plus lang ito? 'Di ba? So, kailangan nating kausapin yung mga downlines natin, 'di ba? Ah, hindi naman sa lahat ng panahon business ang pag-uusapan natin, 'di ba? Basta maramdaman ka lang ng mga downlines mo. Who knows kung panahon na nila mag-active yan sila, 'di ba? And conduct online presentations or trainings. Again, no? Each leader, lalo na pag meron ka mga downline sa ibang lugar, kailangan mong magkaroon ng online trainings para mag-gather mo naman sila. Kawawa, walang nag-aasikaso sa kanila, di ba? So, you have to conduct mga presentations like hope
and NDSO, kahit yan lang dalawa kasi may maririnig naman sila na ano na mga mindset workshop, no? Marami namang paraan, pero yung hope para sa grupo mo or NDSO to equip your downlines, kailangan mong gawin yan. Mas madali yan. Kasi kung kalat yung downlines mo, Luzon, Visayas, Mindanao, meron kang ganyan, no? Through these presentations, magagather mo pa rin sila. Okay? Ano pa? Ayan, preparations. Ano bang gagawin mo? 'Di ba? Anong preparation ang gagawin mo? So, first is personal commitment. Ikaw, ilang oras ba ang kino-commit mo na magtatrabaho ka? Kung ikaw man ay empleyado dati, kung ikaw empleyado dati, 8 hours or 10 hours a day ka nagtatrabaho. Yan ang commitment mo, 'di ba? At ah, yan ang binabayaran sa iyo yung 8 to 10 hours a day na work, 'di ba? Sa atin dito, ano lang naman, 'di ba, kahit 8 hours na lang. Hindi kasama yung biyahe ha, kasi baka pag pumunta ka ng Cagayan de Oro, 8 hours yun, tapos na trabaho mo. Pagdating doon, matulog ka na lang kasi tapos na ang 8 hours mo. Hindi kasama yung mga biyahe ha, sa bilangan ng oras. So, kung ilang oras lang, depende sa iyo yan. Wala namang mamimilit sa iyo, 'di ba, na kailangan mo 8 hours talaga or ano. Kaya nga, sabi na natin sa presentation natin, 'di ba? Oh, meron kang choice na makapagtrabaho kasama kung sino ang kasama mo, saan, kailan, 'di ba? Ganon. Oh, may freedom tayo dito. Kung sasabihin mo, ma'am, 4 hours a day lang talaga makukumit ko na work dito sa lifestyle, okay lang 'yun, 'di ba? So, kung ilang oras lang, huwag kang mag-expect ng malaki na income kasi 4 na oras or 3 oras lang yung binibigay mo sa lifestyle, 'di ba? So, depende yan sa'yo. So, yan yung commitment mo. Sabi diyan, be dedicated, clear your schedule and decide what to sacrifice. Bakit kailangan gano'n, 'di ba? Decide what to sacrifice kasi meron talagang isasakripisyo dito pagka nagtrabaho kayo. Okay? Next is eliminate distractions. Kung ano man yung mga distractions na yan, 'di ba? Eliminate na. Ano ba ang mga distractions natin? Sabi ko before, 'di ba? Minsan yung mga why natin, yung pa yung distraction natin. Oh, ayan. Depende sa inyo 'yan. So, ngayon, 'di ba, we encourage everyone to ano man lang mag-walk every day, 'di ba, kahit 30 minutes lang, kahit ganun lang every day. Huwag niyo namang pasobrahan kasi kahit gaano ka ka-fit, 'di ba, 'pag wala kang trabaho, wala ka pa ring income. Yes or yes? 'Di ba? Yung iba kasi kung ano-ano na ang ginagawa porke ano tawag diyan, magfo-focus din sa health natin, iingatan din. So sila kung ano-anong sports ang sinasalihan, wala ng time magtrabaho kasi yun na lang ang ginagawa nila. Wala ka pa rin kita sa gano'n, 'di ba? So kahit ayos ka, kung wala kang activities, wala ka pa ring income. Yes or yes, 'no? So kung ano man yung distractions, ang sports, ang hobbies natin minsan nagiging distraction 'yan. Tama ba? So dapat limit lang, alam mo kung anong ginagawa mo. Third is negotiate with. Ay sabi diyan, direction is anything causing you to play in a smaller level. So anyway, number 3, negotiate with family. Ayan, bakit kailangan mo mag-negotiate sa family mo? Para maintindihan ka nila, 'di ba? Sabi diyan, request for your family support and ask for their understanding. Kasi 'pag nag-full-time ka dito, maraming panahon na mabi-busy ka, hindi ka maka-attend ng mga gatherings, 'di ba? Or late ka lagi makakauwi. Kailangan alam ng family mo yung mga ginagawa mo. Para naman hindi ka laging hinahanap, 'di ba? Oh, 3:00 pa lang hinahanap ka, "Saan ka na? Ang tagal mo umuwi, kanina ka pa umalis." Oh, mga gano'n. Oh, yes, para hindi nahanapin sa gabi. Pero magpaalam din kayo ng maayos ha. It doesn't mean nakipag-negotiate kayo, wala ng paalam-paalam, ito alam na nila kung ano, 'di ba? Hindi naman. Respect pa rin na, 'di ba, may ginagawa ka, sabihin mo, "Mali-late ako uuwi ngayon," 'di ba? Or, "Wag niyo na ako antayin," o, "Hindi na ako magdi-dinner diyan sa bahay." Paalam pa rin natin yung mga ano sa kanila, sa family, accountability din 'yan, eh. Kasi 'di ba hindi rin natin maalis sa family natin na magwo-worry, 'di ba? So, paalam lang, gano'n. Pero dapat naka-mindset din sila na 90-day program ito. So, for the next 90 days, magiging busy ako kasi magfo-focus ako dito para sa atin din naman ito. Kausapin niyo ng maayos yung family ninyo. Okay?
Naintindihan? And next is unshakable resolve. Ayan. So ano ba kailangan? We have to equip ourselves, no? And of course, i-ready natin yung sarili natin kasi ano yan, given yan. Maraming distractions na darating sa inyo, maraming challenges na darating sa inyo na kung sasabihin mo, kung kailan ako nag-decide, tsaka naman dumating ito. Kung kailan ako nag-decide, tsaka naman nangyari ito. Kung kailan ako nag-decide, di ba? Ganyan. Kung kailan ka nag-decide, may maraming mangyayari talaga. So, sabi dyan, you need to have grit. It's choosing to hang on when you desperately want to let go. So, kailangan ano talaga, dead set ka, no? For this next 90 day na kailangan may mangyayari sa akin, hindi pwedeng wala, 'di ba? Nakalipas na ang tatlong 90-day program, no? Walang nangyayari sa akin pero ngayon sisiguraduhin ko may mangyayari sa akin. Promise niyo ba yan? Ganun ba ang promise niyo? Yes or yes? Kailangan ano ha? Walang makakapagpigil sa atin kasi dead set ka sa goal mo. Okay. So, sabi dyan, stay healthy. Ayan. It's very important to take care of our health kasi pag tayo ang nagkasakit, ayan, wala lahat ng pinaghirapan natin. So, kailangan mindful, watchful tayo sa mga kinakain. Kailangan mag-exercise or walk man lang kahit wala lang exercise na ano, kahit yung pinaka ano mo is walk lang, mag-walk lang 30 days, 30 minutes a day, 30 minutes a day. And of course, kailangan bantayan natin yung ano natin, yung kinakain natin, ha? Huwag masyaduhin, no? Di porket masarap, ayan, okay na, di ba? So, I'm speaking to myself, ha? But, di ba? Pero nag-start na ako kanina. Kanina, kasi yun ang promise ko. Sabat kasi kahapon kaya hindi pwede. So, ngayon, no? Ay, kanina ako nag-start. Yes, di ba? Ang temptation, sabi ko, habit at saka ngan. Discipline ang una. Discipline. Kasi minsan wala kasi tayong discipline eh. Kaya nangyayari yung mga bagay-bagay na gano'n. Tapos maraming distractions. Masarap, di ba? Masarap kaya kumain. Kaysa mag-dieta. Uy, wag ka maingay dyan. Kasi, pero papayat na talaga ako. Alam niyo bakit? Yung taga-luto namin dito sa bahay pupunta ng Qatar. So wala ng ano masasarap na pagkain. So oo, ulam na lang. So, ayan, kailangan lang talaga, 'di ba? Minsan tayo ang may pagkukulang talaga. Kulang tayo sa disiplina. Ako aminado ako doon, pero sabi diyan, we have to stay healthy. Naintindihan nyo? Kasi una, nasa health and wellness, ay bawal magkasakit. Bakit tayo nagkakasakit? Kasi kulang sa disiplina. Yes or yes? Sino ba yung Huawei na yan? Ang ano pa naman, na sagot ng sagot, kaya lang hindi ko alam kung sino. Very good sana. Gamitin niyo yung pangalan niyo. Huwag yung ano, yung name ng phone. Kasi hindi namin alam kung sino. Okay? So next, we're almost done. Si Jobin yan, madam. Si Jobin pala. Okay. Surround yourself with people that will encourage you to keep going. Ayan, habili na yan ha. For this 30 days muna, no? Yung itong pre-launching natin, kailangan talagang magbitbit tayo at magbitbit at maraming pagbabago na gagawin sa ano natin sa BBC natin na alam ko matutuwa kayo, 'di ba? So for now, ayan, surround yourself with people that will encourage you to keep going kasi maraming magiging distractions, maraming mga challenges na darating sa atin, no? Especially pag nag-commit kayo, maraming expect nyo na yan. So, kailangan lang na kausapin nyo yung mga taong magbo-boost sa inyo, mag-encourage sa inyo, 'di ba? Na tuloy lang kahit ganun kadami ang challenges, tuloy lang kasi alam naman natin anong dulo nito. Kailangan tuloy-tuloy lang natin ito, okay? So next is focus exclusively on income generating activities. Ayan, kung hindi magge-generate ng income 'yan, huwag niyong pansinin. 'Yun ang sabi. Kanino ko ba narinig 'yan, 'di ba? Kailangan naka-focus lang tayo diyan, yung ginagawa ba natin
magbibigay sa atin ng malaking income or hindi. Pag hindi, wag nang intindihin yan. Ayan, ganun lang. Si Eric Worre? Si Eric Worre pala, no? Close kasi kami ni Eric Worre eh. Kaya sinabi niya sa akin yan na kailangan focus lang daw doon sa ano, no? Sa income generating na mga activities. Do you agree? Yes or yes? Buhay pa ba kayo dyan? Ang hirap talaga pagka-online, di ba? Nakatitig sa'yo, yun pala nakapost na yung camera niya. Masakit na yung lalamunan ko. Hindi pa tayo nagna 90 days, hindi pa tayo nag-STP, masakit na yung lalamunan ko. Okay. Ayan na, wag na yung mga distractions, hayaan mo na yon. So, never confuse motion with action. It doesn't mean, wala, ang dami mong activities. Ang dami mong ginagawa. Yon. Dami mong ginagawa. It doesn't mean dami mong ginagawa, magiging productive ka na. Kasi minsan, yung ano natin, yung mga activities natin hindi naman related sa 90-day program natin, 'di ba? Inutusan kang inutusan kang mag-renew ng kung ano-ano diyan o inutusan kang bumili ng ganito, inutusan daming utos sa iyo. So, ayan, no? Parang busy-busy ka pero hindi naman productive kasi hindi naman related doon sa ginagawa natin, 'di ba? Never confuse motion with action. So, um, last na ito atin, di ba? Ay, meron pa pa. There's nothing stopping you from succeeding but you. So, it is all up to us, no? Ang the last na BBC natin, yung top contenders natin, konti lang. Di ba? How you wish, nakasama kayo doon. Di ba? Sa top contenders. But we just have to follow kung ano man yung ano natin, no, to become a top contender. I-announce namin yan sa launching. Tama, ate? Sa launching, i-announce namin kung anong criteria. Ano ang criteria natin sa top contenders? Kasi may pagbabago, no? Konting pagbabago lang naman. But I know, hindi naman siya mahirap. 'Di ba? Basta yung ginagawa mo lang pattern doon talaga sa dapat natin ginagawa. So, sabi diyan, wala namang makakapag-figure sa atin, no? Kundi ang sarili lang natin. Kasi minsan kung sino pa yung kontrabida, yung sarili natin, 'di ba? Sasabihin mo, lalakad na ako, para nakakapagod man, mamaya na. O, sarili mo pa rin yung problema, 'di ba? So, wala makakapigil sa atin except yung sarili natin. Yun lang. Pag ginusto natin ang isang bagay, kaya natin gawin yan. Yes or yes? Okay, so, I think that's it. Meron pa isa? Ayan, you'll never get ahead if you don't get started. Ayan. Pag umpisa lang naman, sa umpisa lang mahirap, di ba? There's never been a better time to start than today. So, sabihin mo, ma'am, parang hindi ako makapag-commit ng 90-day program na yan. Subukan mo muna, tsaka na lang mag-surrender pagka talaga hindi mo na kaya, di ba? So, this time, create a different story. Kung ano man yung first, second, third wave mo, parang lumipas lang na parang wala lang nangyari, di ba? Iibahin natin ang story natin ngayon. Kailangan may mangyayari sa atin. So, it is all up to us, no? Tayo naman lang ang kulang. Kailangan gawin na natin ng maayos ito kasi 'di ba, ang dami nag-aantay sa atin, ang daming nag-aantay ang pamilya natin, 'di ba? Ang anak ninyo, mga anak ninyo, mga parents ninyo, isipin niyo kung sino man 'yan, ang why ninyo. Yan ang alam kong makapag-fuel sa inyo na gagawin nyo ng maayos itong 90-day program this time around, no? So, pre-launch pa lang ito, pero I know, no, na very important na part ito in preparing ourselves to start our 90-day program. So, sana marami kayong madala ng mga downlines or even yung mga hindi pa nakapag-sign up, as long as makakahabol sila before mag-start ang launching natin, no? So, kailangan galingan natin, 'di ba? Bulong-bulong, sumali ka. Ito yung makapag sa atin, 'di ba? So, kung sino ang may maraming contenders dito, we'll see, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo, merong mga additional, no, na mga perks tayo for this 90-day program natin. So, may mga surprises, no? At wala pang alam yung ibang elite. 'Di ba kung ano 'yon? Kasi nakipag-brainstorm na ako with somebody, 'di ba? So, ayan, I know mas ma-excite kayo ngayong natin. Kaya galingan niyo, no? Galingan natin ito. I know
ayan, no? Galingan natin itong 90-day program natin ngayon. Kasi alam ko, kayang-kaya nyo yan, no? Alam ko, magiging exciting ito. Kasi sa mga iniisip ng mga leaders pa lang, no? Alam ko maraming mangyayaring maganda sa atin this fourth wave natin. So, ang fourth wave launching natin is on July 5. So, get ready ha. Kailangan ayusin natin ito and gear up and run with us this 90-day program. So that is all, no? God bless everyone. I hope na maraming magjo-join na bago. Thank you, Lawrence, no? Marami tayong madadala and i-look forward natin yung BBC natin kasi super exciting. So thank you everyone and God bless you all.